نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari waktu ini ta Allah Ta'ala hindi milkato patuntum buk dengan mga amuhin pagkarungang natudaran habi asin ang ilong ta tiap-tiap amuin mahapon Jumaat at sumakawa na yung siya mga nakapanaw malayo-malayo yang pasay na biya makawing kadutan niyo ay na magparukay itukbal ko in lang ta sa iknato wairad mo kayong dayangkan Sheikh Gadi Albani wal yatafaddal siyadatuhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sheikh Muhammad Zakaria Muhammad, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, our praise to Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him and seek His help and forgiveness. We seek refuge in Allah Most High from the evils of our own selves and from our weak deeds. Whomsoever Allah has guided, none can misguide him, and vice versa, and whomsoever Allah has misguided, none can guide him. I bear witness that there is no deity worship of being worshipped but Allah subhanahu wa ta'ala without associate or partners. And I will boldly witness that Muhammad, being the last and prophet, last and final prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, which was, alhamdulillah, mentioned in the Quran as Rahmatul lil Alamin. May Allah subhanahu wa ta'ala, the exalted, bestow His peace and blessings to our Master, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his progeny, the Sahaba, the companions of the Prophet, and to us, those Muslims who are, alhamdulillah, up to this time adhering to the teachings of Islam, the Quran and Sunnah. Alhamdulillah. So alhamdulillah, as our Sheikh mentioned, that it was quite about a month ago that alhamdulillah I was traveling to Manila, Davao, and Cotabato for alhamdulillah a sacred purpose, and here again for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, that alhamdulillah we will continue our invitation to forgiveness and paradise. Alhamdulillah, pagkatapos ng period of 500 years in every prophet
It means the gap of 500 years that Allah subhanahu wa ta'ala is, alhamdulillah, sending prophet to their community, to the time period of the prophets. After the creation of Adam, just one original message has been repeatedly delivered to mankind throughout the history of humanity. Thus, to remind people about it and bring them back on track, many prophets and messengers, including Adam, Nuh, Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may peace and blessings be to all of them, they were sent by Allah subhanahu wa ta'ala because of the message, fa'lam annahu la ilaha illallah, that let it be known that there is no deity being worshipped except Allah, the Tawhid Allah, believing in the monotheism. So alhamdulillah, all these prophets were sent for only one uniform message, which is to believe in the oneness of God. Starting from Adam, 25 prophets mentioned in the Holy Quran by names, all of them with one uniform message, that is, in Arabic term, La ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu. There is no God except Allah, and that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his slave and messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, the creator of heavens and earth, alhamdulillah, same Adam, Nuh, Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As I said, alhamdulillah, that all of them conveying the message of Allah that God is one. All of them. Adam, God is one. Nuh alayhi salam, God is one. Abraham alayhi salam, God is one. Moses alayhi salam, God is one. Jesus alayhi salam, God is one. And the last of which, alhamdulillah, that there will be no prophet after him. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. So alhamdulillah, with the last prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the same uniform message to believe in the oneness of God. God is one. God sent this major prophet. Ang Panginoong Diyos Allah ay nagpapadala ng itong mga propeta, alhamdulillah, major prophet sa Islam,
as well as many other prophets and messengers to accomplish several tasks and missions, some of which are to receive guidance from God, from Allah, and deliver it to their people. To convey the message that God is one to their people. To be good examples to their people. To instruct their people to fear God and keep His commandments. To teach their followers important things like religious and moral matters. And to guide those who disobeyed God, or worship other gods and idols. Subhanallah. To tell people about their final destination, the last day, and that what leads to paradise or hellfire. So alhamdulillah, tayo lahat, walang exemption, na isang araw, kahit paano pa ang kayaman natin, sa atin ng lahat, kabutihan dito sa mundo, alhamdulillah, lahat ay ito ay temporal, ay walang, hindi permanente. So, ang permanente na sinasabi na buhay na walang hangganan ay ang buhay sa kabila. Sa kabila, sa paraiso o sa impyerno. No way in between. Hindi pwede na sabihin mo sa mga malaika ng Allah ay hindi na lang papasok sa paraiso o ayaw ko na rin sa impyerno. Pero dito na lang ako. No way. Alhamdulillah. Tayo lahat, after this life, then we will be, inshallah, or living this life without exemption. Walang maiwan na kahit ang kahoy hindi na magkatindig at stands at the time. Subhanallah, lahat tayo ay maabutan ng ating huling araw dito sa mundo na to. It is the same God who created those prophets, all humans, all animals, and all objects. Isa lang, alhamdulillah, ang nagpapadala ng lahat na ito sa mundo o sa kabilang buhay, yun ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. In other words, it is this one true God who created the whole universe, including nature and all it contains. He is the creator of life, death, and light after death. Alhamdulillah, pagkatapos natin dito, alhamdulillah, mabubuhay tayo uli at hindi na tayo maabutan ng kamatayan pa. So ang hirap, a'udzubillah, pag ang tao magapasok sa impyerno, subhanallah, siya ay nakarandam ng anumang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang hangganan.
Mapalayo tayo, inshallah, sa mga ganong klaseng tao. So, ang kaisahan ng Allah, ang importante sa buhay ng tao. The oneness of this true God, the Creator, is clearly evident and easily traceable in the Holy Scriptures of Jews, Christians, Muslim, and others. Alhamdulillah, the studying of the concept of God in the Bible and the Quran sincerely and objectively. A researcher of or a seeker of truth would be able to define some unique qualities belong to the true only God, Allah subhanahu wa ta'ala. This one true God is creator, not created. So, ang totoong Panginoon Diyos ay hindi nilikha. Hindi mga tulad ng mga ibang katuruan. Ang Diyos ay ang kanilang iapuin. Although, ang Diyos ng kanilang inapuin ay nag-refuse na hindi siya Diyos. Siya lamang ang pinadala ng isang Diyos. Yun ang Allah subhanahu wa ta'ala. This one true God is one, not three. He has no partners or associates. This one true God is invisible. Di ba sinasabi ni Jesus, wala pang nakakita ng Diyos. Kahit siya, sarili niya, na inapuin ng mga Christians. Hindi na sinasabi na ako ang Diyos. At ang Diyos, sabi niya, hindi makikita. Invisible. No one can see Him in this life. He is not manifested or incarnated in other forms. This one true God is eternal. He does not die or change. This one true God is not in need of anyone like a mother, a wife, or a son, or anything like food, drink, or health, but others are in need of Him. Alhamdulillah. So this one true God is unique in His attributes, names and attributes, sa kanyang pangalan at ang kanyang attributes. No one is like Him, laysa kamithlihi shay'. No human or animal descriptions can be attributed to Allah. Hindi mo pwede siya ihambing sa kanyang nilikha kay Jesus o kahit kanino man. O kahit ang unang tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Adam a.s. Pati ang kanyang naging kabiyak na si Eva. Hindi rin sila pwede natin ituring ating Panginoon. So, si Adam a.s. pati si Jesus a.s. ay walang pagkaibayan. Nilikha sila ng Allah galing sa turab.
At sinasabi ng Allah, be and it is. Sa salitang Arabic na kun fayakun. Kung anong ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mangyari na nga. The oneness of this true God, the Creator, is clearly evident in all the scriptures. Malaman natin yan sa lahat ng mga kasulatan na nakauna sa Quran. Pero ang pinaka-authentic sa lahat ay itong nasa panahon ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang tinatawag na Quran. So walang, alhamdulillah, kung ano yung binabasa ng mga tao sa panahon ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that was 14 years nakalipas, ay alhamdulillah, ito rin ang binabasa natin ngayon. So alhamdulillah, binigyan tayo ng chance para maintindihan natin. Tulad nito, alhamdulillah, ang Quran translated into Arabic at may explanations pa. At ang explanation dito ay talagang authentic, hindi sa mga tulad ng mga iba na gumagawa nila kanilang interpretation at mga sunnah na innovate nila. Gumagawa sila ng mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at inahambing nila sa mga kanilang gawain. Alhamdulillah. So we can use this criteria and qualities na sinasabi natin as other belonging to Him, Allah subhanahu wa ta'ala, and examining and rejecting any claims tulad ng mga na nagagawa ng mga nakauna tulad ni sa Christianity, si Paul, siya ang gawa ng kanyang ang Diyos ay tatlo pero isa. Pero anyway, alhamdulillah, inshallah darating din tayo sa ganon explanation para maintindihan natin ng gusto. Now, let me turn to discuss the one message mentioned and cite some of the biblical and Quranic verses confirming the oneness of Allah. But before that, I would like to share with you this thought. Some Christians, sa mga ibang Kristiyano, they might wonder, it is obvious that God is one. We believe in one God. So what is the point? So akala nila na maniwala sila sa isang Diyos ay yun ay tapat na. So alhamdulillah, ako mga kapatid galing sa mga yung Arabic people na kung saan kapag tanungin mo sila, sino ang inyong Diyos? Hindi sinasabi nila si Jesus. Ang sinasabi nila, ang Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalan nila, Abdul Nasir, meron pa Abdullah. So yan ang mga pangalan ng yung good name sa Islam. Among the 99 names, pinaka mainam na may pangalan natin sa ating
mga anak. So, alhamdulillah, however, based on great deal in reading and studying materials, alhamdulillah, na malaman natin ang katotohanan alinsunod sa lumikha sa atin. Dahilan, tulad nangyayari sa atin, di ba? Yung isang pastor na nagke-claim siya na anak ng Diyos. Pakinggan nyo, mabuting yung example. Tayo lahat ay anak ng Diyos. We are the children of God. Pero iba ang claim nila. Di ba alam natin na si Pastor Kiboloy ba? Nag-claim siya na anak ng Diyos. Naaresto siya. Wala siyang magawa. Dahilan, yun ay gawang-gawa na innovated niya sa kanyang kaisipan. So, ano mangyari sa kanya? Nasa kahirapan siya, pero hindi na natin alam. Yun ay tungkol sa mga politics dyan. So, kaya natin ibigay ng kunting example, paliwanag para maintindihan natin na hindi tayo ang mag-appoint ng sarili natin bilang propeta, bilang Diyos, bilang anak ng Diyos. Kasi lahat ng mga propeta ay, alhamdulillah, they're addressed as first son. So tayo hindi na tayo first son. Dami na, we all belong to the last yung creation, the last nation, the last generation na wala na parating pang ibang propeta maliban lamang nandito na, alhamdulillah, siya ay nawala na. Pag tayo ay alhamdulillah nagpapalo ng kanyang sunnah o ang kanyang tradition sa salita o sa gawa, so tayo na ang alhamdulillah, successful tao dito sa mundo at sa yumil kiyama. So, maibanggit natin, sa Christianity, karamihan ang kanilang paniwala na ang Diyos ay tatlo. Auzubillah. Ang Diyos na Ama, ang Diyos na Anak, ang Diyos na Espiritu Santo ba yun? Ganon. So, based on common sense and simple logic, and sincere and honest seeker of the truth could reason. What do you mean by saying that God is one, while you are referring to three gods? Is God one in three or three in one? One in three or three in one? Mag-isip-isip lang tayo mga kapatid. Kawawa ang ating mga kaapuan, kaanakan, mga asawa, kung meron man. La ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat natin sasambahin. Kawawa. Tayo binigyan ng Diyos na magandang kaisipan para magamit natin ito sa kabutihan dito sa mundo at sa araw na yon. So, huwag kayo matakot, huwag kayo mahiya na tatanggapin ang katotohanan. Dahilan, alhamdulillah, kung kayo ay mag-reform sa paniwala na ginagawa lang ni Paul, kasi siya ang
lahat ng kasalanan ng mga tao na niniwala sa Kanya ay kasali siya doon. May share siya. Hindi yung kasalanan, sabi nila, na nagawa ni Adam ay dahilan nagagawa ng mga tao sa ngayong panahon at si Adam ay may share. Mali. So, ang katunayan, si Paul na yan, pati mga ibang tao na nagturo ng Christianity, ay lahat sila, kung hindi sila magkapagbago ng kanilang buhay, sila automatically inahantong ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang paglilitis. Alinsunod sa kanilang paniwala dito sa mundo na to. Kasi ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. La ilaha illallah. So, with this translated, kumbaga, people of the book, Jews and Christians, walang iba. Pati ito mga Muslim, tulad namin, kapag sila ay naniwala sa Allah at naniwala pa rin sila sa mga bundok, magpunta doon sa kagubatan at alhamdulillah nang alay ng kanilang paniwala. Sa mga yun, lahat sila ay nahantong ng Jahannam ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang pinakamalaking kasalanan na may sagawa ng isang tao ay ang tinatawag na magtatambal sa Panginoong Diyos. So, alhamdulillah, hindi pa huli ang lahat. It's not yet too late. We have still the time until the last yung Yomil Kiyama, bago magunaw ang mundo, when the time of the last hour, 50 years, alhamdulillah, open pa yan before 50 years. But after 50 years, dahilan sa yung persistence natin sa hindi maniniwala sa Allah, samantala tayo nabubuhay dito dahilan alhamdulillah sa mga bounties at blessings ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat tayo ay mapasama sa mga tao na kumbaga sa impyerno. Subhanallah. So, alhamdulillah, natukoy natin, sa kunting paliwanag lang, yung sa tatlong, yung klaseng Diyos. God the Father, yung ay the Creator, God the Son, the Savior, and God the Spirit, yun ang the Counselor. So kung naalala niyo mga kapatid, nung si Jesus Christ na nahuli ng mga Hudyo, at dinala siya sa the most elevated area, at doon pinako siya. Si Jesus ay pinako sa Diyos. Sa paniwala ninyo, hindi sa Islam. Nung pinako na siya, pakinggan nyo mga kaibigan, mga kapatid sa humanity, nung naipako na si Jesus sa cross, subhanallah, ano ang sinasabi niya? Eli, Eli, ma labastani, o Elye, Elye. Hindi natin kasi salita yan, Aramaic.
Elye, lala, mabatsta ni. O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Oh my God, why thou hast forsaken me? So, alhamdulillah, kung siyang anak ng Diyos o Diyos siya, bakit ba siya humingi ng tulong sa ibang Diyos? Nandoon na dapat may sisave niya ng sarili niya. Inshallah, mga kapatid, ilagay nyo sa kaisipan nyo. Alhamdulillah, maabutan nyo na mag-aaral, maging doktor pa kayo, mga scientist o ano man dyan. Pero ang salita, ewan ko, nagkapasimpol. Ang Diyos na pinaniwalaan ninyo, na naipako lang, subhanallah, humingi ng tulong sa ibang Diyos. Tingnan nyo. Kaya, alhamdulillah, ang pagpasok sa impyerno talagang justified yan. Kasi sinabihan na tayo ng katotohanan. Walang ibang katotohanan, mga kapatid, kung hindi ang paniwala sa tulad ng paniwala ng mga propeta na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo na ito. Nakatunayan, sa unang tao, si Adam at si Eva, yun din ang sinasabi nila, ang ating Diyos ay ang Diyos na nag-isa. At kung kayo ay maniniwala, we are in the one way, ay magsasama tayo sa isang landas. Hindi ibig sabihin na Diyos din si Adam. Pero sinasabi niya, kung kayo ay maniwala sa akin, then we will be in one group. We will be saved. Pero ang tao, subhanallah, alam nyo, mga kapatid, ang Christianity, hindi dahilan sa mali. Ang nagdala sa kanilang kamalian ay ang mga scholars nila. Dahilan sa karurungan nila, they are talented, binago nila ang katuruan ng Christianity. Kaya hanggang ngayon, kapatid, mga kapatid, pag ang solution sa math ba, kayo mga mathematician, pag ang solution ay mali, hanggang sa huling araw ay mali pa rin. Di ba? Totoo yun. Pero subhanallah, simple arithmetic para sa mga bata. 1 plus 1 equals to ano? Equals to 2. 2 plus 3 equals to 3. Pag sasabihin ko sa yung apo ko, no? Subhanallah. Okay, sabi ko, apo, halika dito. 1 plus 1, sabi na, equals 2. Sabi ko, no, equals 1. Tapos 2 plus 3, 2 plus 1, equals to 1. Naku, sabi na, anak ko, anong klaseng itong yung grandfather ko, nagtuturo sa akin ng kamalian. So, alhamdulillah, mga kapatid, we are trying our best. Dahilan sa mahal namin kayo. Alhamdulillah, wala kayong maibigay sa inyo mga diamond, mga salapi, kung hindi ang katotohanan na ipaabot namin sa inyo. At sana inshallah, magbagong buhay tayo. At wag kayo maniwala dahilan sa amin. Maniwala kayo for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. At inshallah, tayo ay mapatawad at alhamdulillah once mapatawad daw ng Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah tayo ay magkapasok sa Jannah. Alhamdulillah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbana ighfir lana junubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina Gilla lilladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit ahdamana wansuna 'alal qaumil kafirin wansuna 'alal qaumil munafiqin wansuna 'alal qaumidh dhalimin
وانصرنا على القوم المفسدين وانصرنا على القوم المعتدي. Yung mga nagbibid'a, Ya Rabbal Alamin, Ya Allah. Mustajab, alhamdulillah, inshallah, sa mga nag-guide sa atin sa Islam dito sa area na to. Alhamdulillah, sana ang mga elders natin, bigyan sila ng habang buhay. Alhamdulillah. At inshallah, lahat tayo ay papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Jannah. So, da'wahum fiha salamun wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.